Meron dinala sa akin na cordless na umusok daw. Malamang sunog kagad yung ano nito, yung motor niya kasi pag umusok, motor kagad ang umusok nito. Ito makita na 24 volts lang pero 21 volts lang to. Hindi to original na makita. Tutorial na rin kung paano ayusin to. Pindutin ko yung switch, papitik-pitik lang. Pwede kasing pag tinagalan ko yung pagpindot ng switch, pwedeng uminit yung battery nito o masira yung switch niya. Manood at matuto kung paano ayusin tong cordless drill na nasira. Unahin natin i-check yung battery niya kung nasa 21 volts nga tong battery na to. Gamit lang tayo ng digital tester. Set natin sa volts. On ko muna yung tester. Set natin sa DC. Ayun, nakaset na. Check natin kung nasa 21 volts or 20. Ayun, 20 volts. Pero hindi pa siya full charge. Pag full charge to, umaabot to ng 21 volts. Minsan umaabot pa nga ng 22. Lipat ko naman sa continuity yung digital tester. Check naman natin tong cordless. Diyan sa may paanan, diyan sa may dalawang bakal na diyan. Check natin kung papalo. Sabay pipindutin yung switch. Kung papalo, ayun, pumalo. Pero kanina hindi umaandar yung nilagyan ng battery. Ngayon, baklasin natin to. Tanggalin na natin yung takip niya. Picturean nyo muna o videohan nyo bago nyo siya baklasin. Kasi medyo nakakalito yung ibang wiring nito eh. Tsaka yung mga gear niya. Ito papalitan natin yung motor. Kasi sunog na yung motor nito. At umusok na. At mabilis na rin uminit. Kung gustong matuto ng gumawa ng power tools, manood lang sa mga video ko kung paano ko sila inaayos. Tanggalin ko muna yung 1 and 2 yung speed niya. Ayan. Tapos yung motor naman. Ito, tanggalin ko na yung motor niya. Ikot ko lang para lumuwag. Ayun. Tanggal na. Dahan-dahan lang. Medyo marami-rami pa siyang grasa. Pero di ko na rin siya lalagyan ng grasa. Medyo marami pa siya. Balik natin. Kasi motor lang yung papalitan natin. Tanggalin naman natin yung tornilyo sa may motor. Yung dalawang tornilyo. Baklasin natin. Yung plastic. Gamit lang tayo ng cordless drill para mabilis mabaklas. Para hindi na masyado mano-mano. Pag screwdriver yung ginamit, medyo matagal. Mga ganyan picturean nyo kung gano'n nyo tinanggal siya. Ganyan pa rin yung itsura. At bago rin ikabit, punasan ko muna ng papel para sa mga natirang grasa. Para hindi masyado kumalat sa kamay. Forma ko na yung motor niya para baklasin. Yung nakahinang na wire na black and red. Yan. Diyan natin babaklasin.
At syempre, lagyan muna natin ng soldering paste para mapabilis yung baklas. Palitan na natin yung motor niya ng second hand, yung sira. Palit natin bago. Ito yung luma. Yung nasa taas yung bago. Piliin nyo yung yung makapal yung cooling pan niya. Para yung init ng motor, malakas yung hangin. Tsaka malakas din yung init na lumabas. Mga ganito. Tapos parehas din yung gear niya. Para eksakto rin yung sukat. Para pag nilagay, eksakto mismo. Kabit ko na yung wire niya. Ito, balik na natin yung plastic niya sa motor. Dapat eksakto. Sigipan na natin yung tornilyo niyang dalawa. Ito yung dating motor niya. Magkaparehas yung gear niya. Balik na natin yung naglilipat yung bakal niya sa ilalim. Minsan nakakalimutan lagi ng iba yan eh. Ito na yung sa mga gear niya. Ilalak na natin sa motor niya. Balik na natin yung speed 1 and speed 2 niya. Ganito lang yung pagre-repair pag sunog na yung motor. Palit motor, palit bago na. Lalak na natin yung motor. Ine-eksakto lang natin para pag kinabit yung takip, walang sumabit. Hindi siya maluwag. Dapat eksakto lang siya. Check natin yung speed 1 and speed 2. Ayun, gumagana siya. Balik na natin yung takip. Ganito lang kasimple mag-repair at pagpalit ng motor niya.
Check natin yung cordless. Lagay natin sa continuity yung tester. Check natin kung pumapalo sa dalawang bakal na dyan. Pindutin lang yung switch. Ayun, pumalo siya. Reverse forward. Ayun, pumalo. Kabit na natin yung battery niya. Testing na natin kung okay na. Ayun, gumana na. Kanina hindi gumagana yung dating niyang motor. Yung pinalit natin ng bago, maganda na yung takbo. Ibig sabihin ayos yung pagkakabit natin ng mga motor niya sa gear. May speed 1 and speed 2.